Hiwalayan na tayo. Sige. Nakakatawa talaga. 3 taon na. Para akong hangin sa paningin mo. Kahit sa paghihiwalay natin, ganito pa rin. Pirmahan mo na lang dito. Shani, pagkatapos ng cooling off period, aalis na talaga ako. Lanan. Shani, alam mo ba ang sinasabi ko? Yung donasyon sa orphanage, di ba? Noong nakaraang araw. Naisabi mo na yan, di ba? Pirmado na yung donasyon noong 1 linggo. Sige na, sige. May gagawin pa ako, aalis na muna ako. Talagang wala kang pakialam sa akin. At di mo rin narinig ang sinasabi ko. Ganito na lang, Shani. Wala na ring halaga. Ganito na lang, Shani. Ganito na lang. Maging masaya ka na lang kasama ang paborito mo. Tsing-Wan, yung iminungkahi mo. Research project sa room temperature superconductor. Pinaniniwalaan ng management na mayroon itong malaking strategic significance at commercial value. Opisyal naming ina-announce ang pagbuo ng room temperature superconductor RE team. Tsing-Wan, inaanyayahan ka naming sumali sa Research Institute bilang chief researcher ng room temperature superconductor RE project. Alam mo ba kung gusto mong sumali para sa pag-unlad ng ating bansa at mag-ambag ng iyong sariling lakas? Gusto ko. At ang antas ng pagiging sikreto ng proyekto ay pangatlo. Kapag sumali ka na, sa loob ng 3 taon, hindi ka makakapag-ugnayan sa labas. Sige, walang problema. Maganda iyan, 1 buwan pa, opisyal nang sisimulan ang proyekto. Shani. Sa 3 taong ito, huminto ako para sa iyo. Mula ngayon, lalakad na ako sa sarili kong landas. Ang tipid at mahusay talaga, ang taas pa ng kalidad. Kahit ang mga itong mga kahon ng basura, inaayos at iniipon pa. Lin Tsing-Wan, dati-reti. Sipag na sipag kang bumawi sa amin. Ngayon, hindi mo na ako pinapansin? May kailangan ka ba? Lumalaki ang bayag mo ah. Ganito ang trato mo sa akin? Kung hindi ka magsusori sa akin, maniwala ka, mamayang gabi. Itataob ko ang hapagkainan mo. Bahala ka sa 3 taong ito sa akin. Ganito ka naman palagi ang ugali mo. Lin Tsing-Wan, sasabihin ko sa iyo, yung kapatid ko, bumalik na ang kanyang tunay na pag-ibig. Ikaw, kapalit lang, malapit ka nang matanggal dito. Ay, dumating na. Shenchi, huwag mong ganyanin si Etlin. Siya pa rin ang manugang mo. Manugang? Siya, 1 taong mahaba lang ang buhok, pero makitid ang isip. Kapat dapat ba siyang maging manugang ko? Ate Kian, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Yung kapatid ko, sa totoo lang, itong mga nakaraang taon, hindi ka talaga nakalimutan. Aw, may binibili siya para sa iyo, tuwing pagkatapos uminom. Tumatawag sa akin, palaging sinasabing miss na miss ka niya. Hindi mo pa ba naiintindihan ang nararamdaman ng kapatid ko? At saka, basta sabihin mo lang, itong babaeng ito. Papaalisin ang kapatid ko. Shenchi, tumigil ka. Tsing-Wan, Shenchi. Nagsasalita lang siya ng walang iniisip, huwag mong isipin. Etlin, huwag kang magalit, si Shenchi. Mabilis lang talaga ang bibig niya. Okay lang, nasanay na ako. Ano ba, nakatayo lang diyan, bilisan mo. Dalhin mo na ang mga bagahe ni Ate Kian sa loob. Sumang-ayon na ang kapatid ko kay Ate Kian. Na dito na siya titira. Ano? Si Kian, kakabalik lang niya sa bansa. Inirenovate pa ang bahay niya, sa hotel lang siya palagi nakatira. Hindi rin naman maginhawa. Dito muna sa bahay tumira. Kuya Sheni, siguro alis na lang ako. Bagong bahay ninyo ito eh. Mukhang hindi masaya si Etlin. Parang hindi siya masaya. Ay, si Ate Kian. Sa amin, parang katulong lang siya, okay lang. Sa bahay namin, para siyang katulong. Walang problema. Kian, dito ka na lang, huwag kang mag-alala. Si Tsing-Wan, mapabigay naman siya. Hindi siya magagalit sa ganitong bagay. Totoo, hindi ako magagalit sa ganitong bagay. Kaya, Miss Bai, dito ka na lang tumira. Sa huli, sa inyo rin naman ang bahay na ito. Kuya Sheni, huwag na lang siguro. Baka makaapekto sa inyong dalawa. Alis na lang ako. Hoy! Kian, dito ka na. Ang kwarto. Pinaghandaan na ni Ate Wang para sa'yo. Handa na ang kwarto. Hoy, Tsing-Wan, saan ka pupunta? Tawagin mo si Ate Wang, dalhin ang mga bagahe. Masama ang pakiramdam ko. Kung maglilipat kayo, kayo ang gumawa. Lin Tsing-Wan. Halika, Kian, umupo ka.
Pagod ka na siguro sa bayahe. Uminom ka muna ng tubig. Singwan, magluto ka na. Gutom na kami. Oh, siya nga pala, hindi pwede ang sili para kay Kian. Huwag lagyan ng sili. At dapat malinamnam ang pagkain. Hindi ako makakapagluto. Ano ang sinasabi mo? Ano ang ibig mong sabihin? Sa loob ng 3 taon, ikaw ang nagluluto. Bakit ngayon hindi mo kaya? Lin Singwan, ano ang nangyayari sa'yo? Ikalawang beses mo na ngayon ang nagtatampo. Sa loob ng 3 taon, hindi ka naman ganyan. Dahil ba? Dito sa pagtira ni Kian. Kaya ka nagagalit sa akin. Hindi. Kasalanan ko. Ako, isang dayuhan. Paano ko mapapaluto? Si Etlin. Kian, hindi ito kasalanan mo. Lin Singwan, ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Masama ang pakiramdam ko, hindi ako makakapagluto. Masama ang pakiramdam. Bakit ngayon mo lang sinabi? Sinasadya mo bang hindi magluto? Gusto mo bang magutom kami? Ay, Shenchi, huwag mong sabihin yon. Etlin, siguradong hindi niya sinasadya yon. Hoy, Kuya Shenny, ano kaya kung kumain tayo ng hotpot? Yan hoax siyang hotpot. Kuya Shenny, naalala mo pa pala yon. Okay lang, okay lang. Siyempre naalala ko. Yun ang paborito natin. Tambayan nung high school. Yun ang kabataan natin. Singwan, sumama ka na rin sa amin. Mag-ayos ka, magpalit ka ng damit, maghihintay kami. Hindi na ako sasama. 2 lang damit ko, yung isa nilabhan. Kayong 2 na lang. 2 damit lang? Etlin, bakit 2 lang damit mo? Kuya Shenny, nung nasa abroad ako, di ba baba sa 100 damit ang binili mo sakin? Asawa mo naman siya, dapat alagaan mo siya ng maayos. Madalas ko siyang bigyan ng pera, ewan ko lang. Kung saan niya ginagastos. Siyempre, binibigay niya sa kapatid mo. Isang simpleng babae lang siya. Kahit bigyan mo ng pera, hindi niya alam kung anong damit ang bibilhin. Sige na, suot na lang to, tara na, bilis. Kian, gutom na to buong araw. Tara, Kain tayo ng hotpot. Lin Singwan, sasama ka ba o hindi? Lin Singwan, tiis-tiis lang. Malaya ka na rin pagkatapos. hoy, servidor. Nandito na po. Una, pili muna tayo ng sabaw. Kuya, naalala mo pa ba kung anong sabaw? Ang gusto ni At Kian? Seafood sabaw. Naalala ko, paborito mo talaga ang seafood. Kuya Shenny, ang bait-bait mo sakin. Alam mo, na mahilig sa seafood si Bai Kian. Pero hindi mo naaalala na allergic ako sa seafood. Tikman mo to, Kian. Tingnan natin kung pareho pa rin ang lasa nung high school. Ang kulit-kulit mo talaga nung bata ka. Kuya Shenny, ganun ba ako kalikot? Nung bata ko, Naman, naalala mo ba nung high school para lang makakain? Dito, tumalon ka sa pader para maka-score. Nga, nandun din ako. naalala ko rin, sabay-sabay tayong nag-score. Tapos, nahulog ako ng di sinasadya, tapos, bigla na lang nagdikit ang mga labi natin. Wow! Nawala ang unang halik ko ng ganoon lang. Ay, huwag na nating pag-usapan yon. Ang nakakahiya talaga nun. Etlin, pasensya na. Hindi namin sinasadya na. Hindi ka pansinin. Kasi talaga, yung alaala nun, wala ka roon. Tara, kain na tayo. Oh, Singwan, kumain ka rin. Ingat! Ay, pasensya na, miss. Ayos ka lang. Ay, malubha ang paso sa braso mo. Dapat kang dalhin sa ospital agad. Singwan, masakit ba? Gusto mong pumunta sa ospital? Aray, ang sakit. Nasugatan si Kian. Kian. Kuya Shenny, okay lang ako. Baka gusto mong ihatid muna si Etlin sa ospital. Ano naging okay lang yon, Ate Kian? Kahit gasgas lang, ang tagal mong masaktan. Kuya Shenny, talagang okay lang ako. Ihatid mo muna si Etlin. Singwan, Kian. Sensitibo ang balat niya mula pagkabata. Malapit lang ang ospital, baka. Pwede kang mag-taxi na lang papunta roon. Anong klaseng tao yan? Bakit hindi kayo pwedeng sabay-sabay? Ay, miss, ayos ka lang ba?
Abala siya sa pagliligtas sa kanyang white moonlight. Paano niya ako pahahalagahan? Isang replacement lang. Palitan mo ang gamot araw-araw, baka magkapeklat. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko. Heto, ingat, mainit. Ang bait talaga ni Ginoong Shen, kay binibining bay. Ilang patak lang ng mantika mula sa kapot. Buong palapag na ng ospital ang kinain. Kung ako sanay nakakilala, ang ganoong kayamang lalaki, araw-araw kong ihanda ang tubig panghugas ng paa niya. Huwag ka nang umasa. Bihirang-bihira ang ganoong kabait na lalaki. Iniwan ang malubhang na sugatang asawa. Para alagaan ang magaan ang sugat ng white moonlight. Talagang, 1,000 taon bago magkaroon ng ganoong kabait na lalaki. Hoy, Xingwan. Hindi ko inakalang makakapunta ka pa rito. Para bisitahin ako. Sabi ni Mama Wang, hindi ka umuwi kagabi. Gano'n ka na ba katanda? Ganoon ka pa rin katigas ang ulo. Naglayas ka. Sinabi ko na sa'yo. Sensitibo ang balat ni Kian mula pagkabata. Kung hindi siya pumunta sa ospital, baka mamatay siya sa sakit. Pwede bang ako rin ay napasok kagabi? Pumunta rin ako sa ospital para magpagamot. Hindi ko ba alam ang gali mo? Araw-araw ka sa bahay. Naglalaba, nagluluto. Ang mga gasgas at paso, hindi ba palagi na lang yan? Lagyan mo lang ng gamot, okay na yan. Hindi naman ganoon kalala. Pero si Kian, iba siya. Simula pagkabata. Hindi siya nahirapan. Ikaw, hindi ka ba pwedeng maging mas mapapasensya? Hindi mo ba kayang mag-intindi ng kaunti? Hindi pa ba yun sa'yo? Para maging kayo ni Pai Kian. Hindi pa ba yun pag-intindi? Hindi pa ba yun pagpapasensya? Tama na, Xingwan. Kung talagang mahal mo ako, hindi ka dapat nagdududa. Mahal mo ba ako? Asawa mo ako. Kung hindi kita mahal, bakit kita pakakasalan? Sa loob ng 3 taon, ilang beses ko nang sinabi sa'yo, mahal kita. Pero isang beses, wala kang naging tugon. Dahil hindi mo talaga ako mahal. Sige na nga. Ituring na lang natin itong pagtatapos ng ating 3 taon. Lin Xingwan, hindi ka pa ba titigil? Kuya Shenny. Nasira yung zipper sa likod ng bestida ko. Pwede mo ba akong tulungan ayusin? Mukhang sumama ka sa kanya para Ako. Akala ko pa naman dumating ka para bisitahin ako. Ako pala. Nagpapalaki lang ng ulo. Sige na, huwag mong patagalin yung tao. Xingwan, nag-isip ka lang ng masama. Si Kian at ako, magkasama na kami simula pagkabata. Para sa akin, parang kapatid ko lang siya. Tutulungan ko muna si Kian ayusin yung zipper. Huwag kang magselos ha. Mahal. Paano na ako kung wala ka? Akala ko kung pagbubutihin ko lang. Magkakasama tayo hanggang pagtanda. Pero mali pala ako. Hindi mapipilit ang pag-ibig. Hello, magandang araw. Xingwan, yung proyekto sa room temperature superconductor. Kailangan ng ilang preparasyon. Pumunta ka sa Aribis. Sige, walang problema. Nga pala, yung pag-alis mo ng 3 taon. Nasabi mo na ba sa asawa mo? Wala nang dapat pag-usapan. Hiwalay na kami. Hiwalay? Xingwan, ano nang sinasabi mo? Kailan tayo naghiwalay? Lin Xingwan, tinatanong kita. Bakit mo sinabi sa iba na hiwalay na tayo? Tama. Hiwalay na nga tayo, totoo. Lin Xingwan, itong biro mo. Hindi talaga nakakatawa. Hindi ako nagbibiro. Ikaw mismo ang pumirma sa kasunduan ng paghihiwalay. Lin Xingwan, kung magpapatuloy ka pa, magagalit na talaga ako. Hiwalay na talaga tayo. Kung hindi ka naniniwala, pumunta ka na lang kayo. Shenny. Huwag na kayong mag-away ni Etelyn, kasalanan ko lahat. Kian, bakit ka lumabas? Kumusta ka? Masakit pa ba ang braso mo? Ay, Etelyn. Yung pag-ayos ni Shenny ng zipper ko, huwag mo nang isipin. Magkasama na kami noong bata pa. Nagligo pa nga kami nang magkasama noon. Malihit na bagay lang ito. Hindi dapat pinapansin. Saglit lang, may tatawag.
Ang abs ng asawa mo, ang kinis at ang ganda ng hugis. Kian, kumusta ka? Kuya Shenny, okay lang ako. Huwag kang mag-alala sa akin. Ma'am, pakisurrender ang cellphone para sa inspection. Ang proyektong ito ay isang malaking plano para sa lungsod ng yun. Kaya sana lahat na mananaliksik dito ay magbigay ng buong pagsisikap para maisakatuparan ito. May tiwala ba kayo? Meron. Mabuti. Kaya ngayon, Ginoong Qin, Xingwan. Nandito ka na. Ayos. Halika. Mga kasama, ipakikilala ko ng buong galang si Lin Xingwan, ang ating punong mananaliksik sa proyektong ito. Siya ang mamumuno sa paghahanda para sa room temperature superconductor. Haki, welcome. Xingwan, sa loob ng 3 araw, sisimulan na ang room temperature superconductor project. Umuwi ka at mag-ayos. Hintayin namin ang pagpasok mo. Sige, Ginoong Qin. Sakto, sa 3 araw na ito, makakapiling ko. Ang pamilya ko. Sige, mauuna na ako. Sige, paalam. $168. Si Shenny tumawag sa akin ng 168 beses. Ma'am, nandito na po kayo. Noong wala po kayo, magulo talaga dito sa bahay. Sa bawat gagawin namin, ayaw ng amo, araw-araw galit. 20 mahigit na chef na ang pinalitan dito sa bahay. Ang pagkain, minsan sobrang alat, minsan naman walang lasa. Lahat sila natanggal. Palang, hindi lang siya sanay na wala ako. Sige na, Wang Ma, eto na ako, bumalik na. Ikaw na muna, may gagawin ka pa. Alam mo pa palang bumalik? Saan ka nagpunta nitong mga nakaraang araw? May biglang proyekto sa kumpanya. Nagpunta ako sa ibang lugar. Gaano ba kalaki ang kita sa research institute nyo? Kailangan pang magpunta sa ibang lugar. Kung ipapapunta ka ulit, mag-resign ka na lang. CJ, para sa'yo, tinalikuran ko ang trabaho ko sa Research Institute, pero ngayon, gagawin ko ang lahat para matupad ang pangarap ko. Xingwan. Noong ang araw na yon, buong braso ni Kian. Nakabenda, nasira ang zipper niya. Wala na talaga akong magawa, kaya tinulungan ko siya. At saka, magkasama na kaming maligo ni Kian noong bata pa kami. Zipper lang naman yon, wala talaga yon. Hindi mo kailangang magselos at saka, naayos na ang bahay ni Kian. Lumipat na siya doon. Mabuti na intindihan mo. Gutom na ako, pakiluto mo nga ako ng pansit, ang luto mo. Ang pinakamasarap. Nakalimutan mo ba? Nasugatan ang braso ko. Ito, Bakit ang tagal, hindi pa rin gumagaling? Sige na nga. Magtitiis na lang muna ako, sa susunod na lang. Oh, nga pala. May regalo ako para sa'yo nitong mga araw. Abala ako sa pag-aalaga kay Kian. Kaya hindi kita naasikaso. Tingnan mo. Ito ay para sa'yo, regalo para sa anniversary natin. ang mahal naman. Ano, hindi mo ba gusto? Mahal ang brooche na to, pinag-isipan ko talaga to. Pinabili ko pa ang assistant ko sa auction. Kung ayaw mo, ibibigay ko na lang. Kian. Huwag kang magsisi. Ate Kian, mahal na mahal ka ng kuya ko. Dapat nga hindi ka umalis.
Wow. Kuya, sinabi lang ni Kian Kianji noong nakaraang araw na gusto niya talaga itong brooch. Binili mo na agad. Ako, Sa ilang araw, yung anniversary namin noong nag-boyfriend pa lang. Ito, regalo mo ba para sa anniversary? Siyempre naman, siguradong sabik na sabik na. Si kuya na makita kang masaya, Kian Kianji. Lin Gigi, nakakatanggap ka na ba ng anniversary gift? Ano ka ba? 3 taon na silang kasal ni kuya. Wala pang isang anniversary gift na natanggap, kung may magbibigay man. Si Kian Kianji lang talaga. Ang karapat dapat sa anniversary gift, di ba kuya? Honey, ito ang anniversary gift ko para sa'yo. Tingnan mo, gusto mo ba? Yung gift ko. Honey, yung gift ko. sa susunod na taon, Honey. Anniversary gift. Yung akin. Dapat may gift na ako ngayong taon. sa susunod na taon, Honey, ito ang inihanda ko para sa'yo. Anniversary gift ngayong taon, buksan mo na. Honey, ngayong taon, dapat may gift na ako, di ba? sa susunod na taon, siguradong maghahanda ako para sa'yo. Di ba kuya? Huwag kang magsalita ng ganyan, bigay mo. Mahal, di mo na kailangang maghintay pa, ito na ang anniversary gift ko para sa'yo ngayong taon, hawakan mo. Shenny, ngayong taon natupad mo na rin ang pangako mo. Binigyan mo ako ng anniversary gift, pero formalidad lang ito. Kung gusto mo naman talaga, kunin mo na. Yung dating inaasam-asam na anniversary gift ngayon, di ko na kailangan. Salamat Shenny Gage, salamat Lin Gigi. Salamat din sa'yo, at di mo ikinagalit na ako lang. Ang nakakatanggap ng anniversary gift. Siyempre naman. Talagang di ako nagagalit. Hoy Xingwan, Shenny Gage, pwede mo ba akong tulungan isuot ito? Pagkatapos ng gabi na to, lilisan na talaga ako. Hello pa. Singwan, umuwi ka ngayon. Tinawagan ko na si Shenny. May sasabihin ang tatay sa inyo. Bago ka umalis, magpaalam ka muna sa tiyo. CJ, Anak. Ang hirap ng pinagdaanan mo nitong mga taon. Akala ko, ang pagmamahal mo sa kanya sa loob ng 3 taon ay magpapasakit sa kanya. Pero, okay lang, tiyo. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko sana. Natapos ang pag-aaral ko. Ang kontratang ito, bilang pasasalamat, ito na lang ang aking utang na loob. hindi alam ng iba, pero alam ko. Ang pagmamahal mo kay Shenny, hindi lang dahil sa kontrata, kundi mahal mo siya. Anak, ang tulong ko sa'yo, hindi sapat para ibigay mo ang lahat sa kanya. Paalang masaya siya, handa kang mawalan ng buhay. Ang pagmamahal mo sa kanya. Nakikita ko. Kung hindi lang dahil kay Kian Kian, sana ikaw na lang ang manugang ko habang buhay. Okay lang. Tiyo, tapos na ang lahat.
Anak, may 20 milyon dito sa card. Kunin mo. Ang password ay birthday mo at ni Shenyi. Hindi pwede, Tio. Hindi ko ito tatanggapin. 3 taon. Ilang taon sa buhay ang masasayang? Karapat-dapat ka nito. Kung sakaling si Shenyi ay pakakasalan si Kian Kian, apag nalaman niyang tinanggap mo ito, baka gumaan ang loob niya. Singwan, kung sakaling may kailangan ka, sa hinaharap, sabihin mo lang. Tio. Isang maliit na hiling lang ang meron ako ngayon. Ano yun? Kapag wala ng ibang paraan, sana. Huwag ninyong sasabihin kay Shenny kung nasaan ako. Patungkol din sa kontrata. Ang pag-alis mo, hindi mo pa sinasabi kay Shenyi hanggang ngayon? Hindi pa. Singwan, pwede bang kausapin mo uli si Shenyi? Meiji. Darating na siya mamaya. Ano pa ang masasabi ko? Sasabihin kong sinadya kong lapitan siya. Sasabihin kong hindi na ako babalik. O sasabihin kong ang pagmamahal ko sa kanya nitong mga nakaraang taon ay para lang magpasalamat. Hindi ko masabi. CJ, Tito. Ngayon, gusto ko na lang umalis agad. Umalis. Singwan, saan ka pupunta? Wala. Ang tagal na nating hindi nakita-kita. Kumain tayong 3. Ngayon, nagluto ako ng maaming masarap. Sabay-sabay tayong kumain. Ah, ganun ba? Sige, punta na tayo. Gutom na ako, tara na. Matandang direktor. Singwan, nandiyan ka na. Namiss kita, ang ganda-ganda mo na. Oh, nga pala. Matandang direktor, baka matagal akong mawala. 3 taon, hindi ako makakabisita. Bakit ang tagal? Pupunta ako sa Research Institute. Ay, ang galing. Noon, dahil kay Shenny, tinanggihan mo ang imbitasyon ng institute. Nagtrabaho ka na lang sa isang research dito sa Yoncheng. Sayang talaga. Pero, papayag ba si Shenny na matagal kang mawala? Hiwalay na kami. Sabi ko na, hindi magtatagal ang pagsasama ninyo. Huwag kang malungkot, anak. Ngayon, mabubuhay ka na para sa sarili mo. Kung hindi kayo bagay, mas mabuting ang hiwalay. Tama, kung hindi bagay, mas mabuting hiwalay. Huwag na natin pag-usapan ito, matandang direktor. Pasok tayo. Asitahin natin ang mga bata. Sige, tara na. Ang ganda nito, binibenta ko ng 6.6. Ayun 6.6 lang talaga. Sage. Huwag kang magbabago ng isip. Hindi na tayo magkikita. Shenny. Lintsing 1. Ipinadala sa iyo ng kuya ko. Kunin mo. Hindi ko maintindihan kung bakit. Hindi na lang alagaan ni kuya si Ate Kian Kian. Naisip ka pa rin. Ikaw na itong babaeng mukhang dilaw. Hindi kita kailangan. Sandali lang. May bitbit kang maleta. Saan ka pupunta? Aalis na ako. Tulad ng gusto mo. Para magbigay daan sa ate mo na si Kian Kian. Ano na namang drama ito? Ikaw naman ang nagmakaawa sa kuya ko noon. Ngayon kusa kang alis? Ginagawa mo ba yung patakas-takas? Ilang bises ka na bang umalis? Sabihin ko sa'yo, hindi ubra yung style mo sa kuya ko. Nasa mesa na ang divorce papers. Linsing 1, sasabihin ko sa'yo. Kapag umalis ka, huwag ka nang bumalik. Hindi na ako babalik, hindi na talaga ako.
Ako si Lin Xingwan mula ngayon. Buhay ko lang ang aking mamumuhay. Noon, para kay Shani, tinalikuran ko ang pangarap ko. Isinuko ang kinabukasan at nawala ang sarili ko. Tatlong taon akong nagsikap maging mabuting asawa, masipag. Sa pag-aalaga ng pamilya, pero wala akong nakuha ni isang respeto. Wala akong sariling pagkatao. 3 taon kong tiniis ang ganitong buhay. Ngayon, sa wakas, mabubuhay na ako para sa sarili ko. Xingwan, kunin mo ako ng malinis na damit. Tapos lutuan mo ako ng pansit, tulad ng dati, walang spring onions. Xingwan, Ginoo, nasaan ang misis? wala po si Mrs. Wala siya sa bahay. Nagsiselos na naman siguro, sige mauna ka na. Xingwan, sabihin mo sa akin, ilang taon ka na ba? Nagpapatakas-takas ka pa, hindi ba yan parang bata? Bumalik ka agad dito. Xingwan, sinabi ko na sa'yo. Wala talaga naman sa pagitan ko at yan. Bakit ka palaging nag-iisip ng ganyan? Lin Xingwan, ang dami ko nang sinabi sa'yo. Nagpapatakas-takas ka pa rin ha? CJ, kapag bumalik ka, pagsisisihan mo ito. Divorce papers, gusto akong hiwalayan ni Xingwan. Paano nangyari yon? Ito ang pirma ko. Paano nangyari? Baka nung araw na yon. Shani, hiwalayan na tayo. CJ, Pirmahan mo na lang dito. Shani, pagkatapos ng cooling off period, tuluyan na akong aalis. Lanan. Impossible. Mahal na mahal ako ni Xingwan. Handa siyang mamatay para sa akin. Handang magpakamatay para sa akin. Paano siya magpapakasal ng hiwalay sa akin? 3 araw. 3 araw lang. Ang buhay niya ay ako. Hindi aabot ng 3 araw. Magsisisi talaga siya. Wang, pakihanda ng ilang damit na malinis. Lin Xingwan, kapag naalagaan ko na si Kian, babalikan kita. Ate Kian, gumaling na ang sakit sa tiyan mo. Kain tayo ng masarap para lumakas ka. Salamat, Shenchi. Walang anuman. Ano to? Lin Xingwan, labas ka. Wang. Sabihin mo kay Lin Xingwan na gumawa uli siya ng isang mangkok para sa akin. Wala po sa bahay ang misis nitong mga nakaraang araw. Siya ay... Kuya, kailan mo? Bibigyan ng katayuan si Ate Kian? Gusto ko si Ate Kian ang maging manugang. Ilang taon ko nang inaasam yon. Ano sinasabi mo? Ikaw at si Ate Kian ay talagang bagay na bagay. Sakto na yon. Hindi ba diborsyado na kayo ni Lin Xingwan? Paano mo nalaman na diborsyado na kami ni Xingwan? Noong pinadalhan ko siya ng dessert. Sakto nang alis siya. Siya mismo ang nagsabi sa akin. Naku, Kuya Sheni, sage na. Hindi mo naman gusto si Ate Lin ngayong umalis na siya ng kusa. Para sa'yo, kalayaan na yon. Lin Xingwan talaga. Nanahas talagang magdiborsyo sa akin. Mukhang itong mga nakaraang taon. Nasobrahan ko siya sa pagpapalaki. Wang, Ginoo, tawagan mo si Lin Xingwan. Sabihin mong umuwi siya agad. Ginoo, tinawagan ko na ang misis. Hindi matawagan. Itong si Lin Xingwan. Pinatay pa ang numero ng telepono. Ano ba talaga ang gusto niya? Hindi pwede. Kuya. Saan ka pupunta, kuya? Lin Xingwan. Talagang si Sheni lang ang nasa isip. Mayroon na akong pwesto para sa'yo.
Dian, Ano ang kailangan mo sa akin? alam mo ba kung nasaan si Xingwan? 3 taon na kayong kasal ni Tsingwan. Hindi mo alam kung nasaan siya. Paano ko malalaman? Dian, napaka-impatsyo ni Xingwan. Hindi lang siya pumirma ng kasunduan sa negosyo. Pinatay pa niya ang numero ng telepono. At ngayon, naglaho na siya. Kung gusto niyang umalis, hayaan mo siya. Hindi mo siya kilala, mahal na mahal ako ni Xingwan. Hindi siya alis, lalong hindi maghihiwalay sa akin. Nagsiselos lang yan, naglalaro lang siya ng hard to get. Hoy, pa. Shenyi, umuwi ka na agad ngayon din. Siguro si Xingwan to. Xingwan, Wala si Tsingwan dito. Shenyi, ngayong hiwalay ka na kay Tsingwan, hindi ba dapat tag-isipan mo na? Ang kasal ninyo ni Kian Kian? pa, hindi ako pumayag. Nahiwalayan si Xingwan. Pero mayroon na kayong divorce certificate. Impossible. Shenyi, ano ba talaga ang nangyayari sa'yo? Ikaw ang gustong-gustong pakasalan. Si Bai Kian Kian. Ngayong malaya ka na, ayaw mo naman? Pa. Aminado ako, mahal ko talaga si Kian Kian noon. Pero ngayon, si Xingwan ang asawa ko. At hindi ako pumapayag. Nahiwalayan si Xingwan hanggat hindi ako pumapayag. Hindi tayo hiwalay. Shenyi, hindi ba? Nahulog ka na sa pag-ibig kay Tsingwan? Pa, ano ba ang sinasabi mo? Asawa ko si Xingwan. Kung hindi siya, sino pang mamahalin ko? Shenyi, hindi ka pwedeng umibig kay Tsingwan. Pa, alam ko. Sasabihin mo hindi bagay sa akin si Xingwan, di ba? Pero kung sa pag-aasawa, titignan lang kung sino ang bagay sa sino. Saan na ang mga pagmamahalang? Nagkakaisa hanggang pagtanda. Dati, hindi ako sigurado, pero ngayon. Siguradong sigurado ako, mahal ko si Xingwan. Naghihinanakit lang yon, kaya gusto niyang makipaghiwalay. Hindi pwede. Pupunta ako kay Xingwan para magtanong ng maliwanag. Shenyi, kung malaman mo, noong una pa lang si Tsingwan, dahil sa kontrata, anong gagawin mo? Sir, 2 bote ng pulang alak na yan ang nainom mo. Hindi na pwedeng uminom pa. Huwag mo na akong pakialaman. Daddy, si Xingwan ang pumipigil sa akin. Ngayon, hiwalay na kami, nawala na rin siya. Di na niya ako inaalala, gusto ko lang uminom. Kahit mamatay ako sa pag-inom, karapatan ko yon. Sir, kung alam ni Mrs. na magdudulot ng ganitong sakit ang pag-alis niya, hindi siya alis. Na, mahal na mahal niya ko. Bakit siya biglang nawala ng walang paalam? Kuya, si Lin Tsingwan, ulila lang yan. Galing sa hirap. Paano niya kayang magmahal ng tunay? Shenny. Para sa babaeng yan, sayang lang ang sarili mo. Karapat dapat ka sa mas mabuti at mas magandang buhay. Tumigil kayo. Asawa ko si Xingwan. Hindi ko papayagang pag-usapan siya ng ganyan. Kuya, tingnan mo, dinala ni Lin Tsingwan ang 20 milyon ng kumpanya. Paalang sa pera ang pakikipag-asawa niya sa'yo. Pinigilan kanya kay Ate Kian Kian, para rin sa pera. Kahit mabuti siya sa'yo, pera lang lahat yon. Ngayon, di natin alam kung paano. Kinuha niya ang 20 milyon. Walang utang na loob. Masamang tao. Hindi impossible. Hindi siya ganoon. Kuya, huwag ka nang magbulag-bulagan. Kahit mukhang mabuti, di mo alam ang nasa puso. Nakuha na niya ang pera. Siyempre, alis na siya. Kuya Shenny, alam kong ayaw mong tanggapin. Pero nandyan na ang ebidensya. Hindi karapat dapat ang babaeng yan. Hindi pwede. Hahanapin ko si Xingwan. Kahit saan pa, hahanapin ko siya. Para mag-usap ng diretsyo. Hanapin. Saan mo hanapin? Ang babaeng yan. Tumakas na yan kasama ang pera. Paano mo mahahanap? Tama, ako si At Kian Kian. Kailangan ang pulis. Pulis? Hintayin nating hulihin siya. Dinala ang 20 milyon ng kumpanya. Paparusahan ko siya ng husto. Imposibleng ganun siya, hindi siya ganoong tao. Sir, Si Xingwan ba talaga ay isang taong mas mahal ang pera kaysa sa lahat? Sir, hindi ko po inaakalang ganun si Maam na mahilig sa pera. Ito ang ebidensya.
Chinek ko po ang aparador ni Maam, 2 lang ang damit na. Pwede niyang isuot at dinala niya pareho. Kung talagang mayaman si Maam, mag-alala pa ba siya? Sa 2 lumang damit na to? 2 lang talaga ang damit niya. Talaga, hindi ko pa siya nakikitang bumili ng bagong damit. Pero, ito ang paborito niyang pajama, hindi niya dinala. Ito ang paboritong pajama ni Maam, gabi-gabi. Ito ang sinusuot niya, 3 taon na. Kahit na punit-punit na, ayaw itapon, tinatahi niya lang. Tapos sinusuot ulit. Ito ba yung bagong pajama na binili mo para sa tin? Hindi, ito yung bagong produkto ng kumpanya ng kaibigan ko. Inabukin. Wow, mukhang mamahalin to. Ang sarap suotin. Ang gaan sa pakiramdam. Kung gusto mo, sa'yo na to. Salamat mahal, ito ang unang regalo mo sa akin. Hanggang pagtanda ko to susuotin. Kahit simpleng bagay lang na binigay ko. Pinahalagahan niya ng ganun kahit punit na. Ayaw itapon. Ang ganitong singwan. Talaga bang pera lang ang mahal, hindi ako? Hindi. Binibigyan ko siya ng libu-libong allowance kada buwan. Saan niya ginagastos? Sir, hindi mo ba napapansing may kulang sa bahay? Anong kulang? Kulang yung mga regalo ni Maam para sa'yo. Mahal, ito yung regalo ko para sa'yo. Buksan mo, tingnan mo kung gusto mo. Gusto ko. Mahal, tingnan mo to. Gusto mo ba? Abala ako, maglaro ka muna. Mahal, ito yung pinilahan ko ng matagal para makuha. Limited edition na pabango, amoy mo ba? Gusto ko yung woody, hindi yung fruity, ilagay mo na lang dyan. Pang air freshener na lang. Ang dami niyang pinagdaanan para sa akin. Hindi ko talaga ito pinansin kahit kaunti. Singwan, mahal mo talaga ako. Pero bakit mo ako hinihiwalayan? Inangwang. Hindi dapat mabago ang anumang dito sa dekorasyon. Babalik din ang ginang sooner or later. Singwan. Kahit kailangan kong hanapin buong Yoncheng. Sigurado akong mahahanap kita. Isang taon ng matinding trabaho. Sa wakas, nakamit namin ang malaking tagumpay sa room temperature superconductor. Bagaman pagod na ako. Sulit naman ito. O Sage. Maganda. Singwan. Ang proyektong ito ng room temperature superconductor ay nakamit ng malaking tagumpay. Malaki ang nayambag mo dito. Gurukin, ito ay resulta ng sama-samang pagsisikap ng buong koponan. Ginawa ko lang ang dapat kong gawin. Sa nakalipas na 1 taon, pinaghirapan mo talaga ito. 3 o 4 na oras ka lang natutulog araw-araw. Kung magpapatuloy ka nito, nag-aalala ako na. Hindi kakayanin ng katawan mo. Ganito na lang, bibigyan kita ng mahabang bakasyon. Magpahinga ka ng 1 buwan. Gurukin, ang pananaliksik sa superconductor ay nasa. Critical na yugto ngayon, ako nag-aalala pa rin ako. Ay naku. Ang katawan ang pundasyon ng lahat ng bagay. Desidido na ako. Kailangan mong magpahinga ng kahit 10 araw. Hindi pwede ang pagtanggi. Sige na, 10 araw na lang. Ganoon din dapat. O sige, nga pala, may ipapakilala ako sa'yo. Si Zhao. Nakilala mo na siya dati, si Fu Zhao, senior researcher. Siya rin ang aking pamangkin. Sa mga susunod na araw, dito kayo sa base. Maglibot-libot sa paligid. Okay, Chairman Lin, ako ang magiging gabay mo sa mga aw na ito. salamat at abala ka na. Chairman Lin, ikaw talaga ang aking idolo. Sobrang saya ko na makasama ka sa 10 araw na ito. Sa totoo lang, pwede mo lang akong tawagin sa aking pangalan sa labas. Totoo ba? Tatawagin ko na talaga ha. Wuhem Tsingwan. Sa 10 araw na ito, titira tayo sa Longqing Hotel. Okay lang ba? Hindi ba masyadong malaking gasto sa'yo? Pwede ka lang humana para sa akin ng maliit na homestay. Ako ang panganay na anak ng pamilya Fu. Ang Longqing Hotel ay pagmamayari ng aming pamilya. Libre lang ito. Ngunit,
Tigil mo na diyan, handa na ako. Sigurado kong ito ang pinakamagandang suite sa buong Yuncheng. Ang pinakamataas na klase na presidential suite. Sige, kung ganun, hindi na ako tumatanggi. Tara na. Singwan, Sino? Lin Xingwan? baka. Nagkamali lang ako ng tingin. Tama naman, isang taon na ang lumipas. Kahit ang pulis ay hindi siya mahana. Para sa akin, sigurado na lamang siyang umalis papuntang ibang bansa dala ang pera. Naman, anong hindi gagawin ng babaeng ganyan kapag binayaran mo siya? Huwag kang masyadong malungkot, ako at si Shenji. Kasama natin palagi kita. Salamat sa inyo. Nga pala, ang Fu Group ay magsasagawa ng isang charity gala bukas sa Longsing Hotel. Mayroon akong ilang imbitasyon. Bakit hindi tayo pumunta doon para magsaya? Ate Kian, ito ba ang nababalitaan? Na Fu Group na may karapatang magpatakbo ng Room Temperature Superconductivity Project. Ama ba? Paano mo nakuha ang imbitasyon? Dahil nagtrabaho na ako sa Fu Group. At bukas, darating din ang panganay na anak ng pamilya Fu. Nabalitaan ko na itong si Ginoong Fu. Napakagwapong talino. Pwede mo ba akong ipakilala sa kanya pagdating doon? Dagdag kaibigan, dagdag daanan. Tingnan natin kung pwede akong makipagtulungan sa kanya. Sek. Lintik, anong karapatan ko na makita si Ginoong Fu? Hindi ko nga alam kung ano itsura niya. Kuya, bakit hindi ka nagsasalita? Hindi na mahalaga kung magkakaroon tayo ng kooperasyon ngayon. Gusto ko lang mahanap agad si Xingwan. Ayan, dumating na ang sasakyan. Tara na. Tara na. Ngayong gabi, dito muna kayo matutulog. Bukas ng gabi, isasama ko kayo sa charity gala. Tunay ngang hotel ito ng Fu Group. Sobrang taas ng klase talaga. Nabalitaan ko na inihanda ito ng chairman. Para sa coming of age right ng panganay na anak ng Fu Group. Singwan, Aba, saan? Sino Xingwan diyan? Nagkamali ka lang sigurado, kuya. Sizu. Pasok ka, usap tayo sa loob. Sizu. May regalo ako para sa iyo. Sana magustuhan mo. Ito ang sinasabing pinakamataas na parangal na medalya sa dibdib. Napakamahalaga nito, hindi ko ito matatanggap. Ito ay ibinigay sa akin ng lolo noong aking pagdiriwang ng pagiging adulto. Hindi mo ba sinabi na siya ang iyong idolo? Ibinibigay ko ito sa iyo. Bilang alaala. Ngunit talagang napakamahalaga nito, hindi ko talaga ito matatanggap. Ang lolo ko ay isang pionyer sa teknolohiya noong unang panahon. Alam niya na kung mahuhuli ka, mapapalo ka. Ang mga tulad mo lamang, ang mga haligi ng bansa, ang makakapagpatuloy ng kanilang hangarin. Kung malaman man na matanda, magiging masaya rin siya. Ngunit ako, Ang lolo ko ay isang pionyer sa teknolohiya noong unang panahon. Alam niya na kung mahuli ka, mapapalo ka. Ang mga tulad mo lamang, ang mga haligi ng bansa, ang makakapagpatuloy ng kanilang hangarin. Kung malaman man na matanda, magiging masaya rin siya. ngunit ako. Gusto mo ba? Kung hindi, itatapon ko na ito. Hoy, wag. Gusto ko na nga, bakit mo pa itatapon? Ayan, tama na. Halika, isusuot ko ito para sa iyo. Ako na lang ang magsusuot. Sa totoo lang, ang pagbibigay ko sa iyo ng brochi na ito ay may kaunting sariling motibo. Sinabi ng lolo ko, kapag nakilala mo ang taong tunay mong gusto, ibigay mo ang brochi na ito sa kanya. Sizu, lalo ko nang hindi ito matatanggap ako. Binibiro lang kita. Sira ang mata ni Xingwan Shenyi. Hindi niya pinahalagahan ka. Ako si Fu Zizhao. Hindi kita iwan. Sa tamang panahon, painitin ko ang iyong nagyelong puso. Ang sagning ceremony na ito ay talagang napakaluho. Hindi ko alam kung ano itsura ng panganay na anak ng pamilyang Fu. Isang gwapo at napakatalino. Narinig kong, sumali rin siya sa pananaliksik ng experimental room temperature superconductor. Ang sinasabi mo ba ay ang kamakailang mainit na usapin online na makakamit ng ating bansa ang overtaking sa teknolohiyang superconductor at maging ang ating bansa ay magiging matatag at malakas sa room temperature superconductor research project. Tama, siya ngayon. ang panganay na anak ng pamilyang Fu ay nakasali rin sa pananaliksik ng Room Temperature Superconductor Project. Ang panganay na anak ng pamilyang Fu ay hindi lang may magandang angkan. Gwapo, mukhang may kakayahan din. Bigla akong naging curious sa panganay na anak ng pamilyang Fu na ito. Ang gwapo niya. Ang kanyang suite ay gawa ng international top fashion master.
Ang bagong obra ni Emma Rain, ang tanging isa sa mundo, nagkakahalaga ng ilang milyon. Sino ba talaga to? Ang yabang naman. Lin Xingwan. Sino yung kasama niya? Lin Xingwan, dinala mo pa ang sugar daddy mo dito sa ganitong okasyon. Lin Xingwan, wala kang hiya. Patitanghan na ba ng babae sa charity dinner? Sino ka? Maglinis ka ng bibig. Sino ka? Ang yabang mo. Tama ang kuya ko. Hindi lugar para sa inyong. Tulad ninyo dito. Sa mga tulad ko. Anong klaseng tao? Siyempre, mga tulad naming sosyal. Anong sosyal? Kayo? Mas mabuti pa yan kaysa sa second hand na kasama mo. Gusto mo talaga ng second hand, no? Hala, baka yung sweet mo. Second hand din? Tingnan ninyo to. Isang jologs na second hand. Kasama ang second hand na babae. Wala nang hiya. Shenchi, tumahimik ka. Marumi ang puso mo, kaya marumi ang tingin mo sa lahat. Bakit? Dalawang salita lang sa sugar daddy mo. Galit ka na. Lanan. Nga naman, dati mas mabuti ka pa sa kanya sa akin. Para kumita, di naman nakakahiya. Shenyi. Ako, pwede mong siraan. Pero wag mo. Siraan si Xizu. Sai, Sisu, ang lambing mo sa kanya. Hindi ba? Ilang beses na ba kayo nagkatulugan para maging ganyan kayo? Tumahimik ka. Kung magsasabi ka pa ng kung ano-ano, magagalit na ako sa'yo. Magalit ka? Sige, gusto ko yan. Suntukin mo ako. Bakit di mo gawin? Noon, umalis ka nang walang paalam. Ngayon, may iba ka ng lalaki. May mukha ka pa. Para magalit sa akin. Ngayon, nare-realize mo na mali ka, no? Ngayon ko lang nakita ang tunay mong mukha. Mukhang tama si Shenji. At si Kian. Isa kang babaeng galing sa laylayan. Gagawin mo ang lahat para sa pera. Shenyi, yan mo ka. Bulag ka sa katotohanan. Huwag mong sisihin si Lin Xingwan kung iniwan ka niya. Ang Lin Xingwan na ayaw mo, akin na. Anong kleseng tao, si Lin Xingwan? Mas kilala ko siya kaysa sayo. Hoy! Anong kleseng babae yan, si Lin Xingwan? Isa siyang kawawang nilalang, walang kumakalinga. Magnanakaw ng pera at ng lalaki. Lin Xingwan, pakinggan mo. Nakapag-report na ako sa pulis. Hinakaw mo ang pera ng kumpanya. 20 milyon. Siguradong makukulong ka habang buhay. Anong ingay yan? Teritoryo ito ng Fu Corporation, hindi palengke. Boss Wang, nandito na po kayo. Sino ka? Ako si Bai Qianqian. Nakalimutan niyo na po. Si Xiao Bai po sa departamento ninyo. Yung palaging nag-order ng para sa inyo, si Xiao Bai. Ah, si Bai Qian pala. Naalala ko. Anong nangyayari? Bakit ang ingay? Manager Wang, dahil po sa kanya to. Nakakuha lang ng sugar daddy, akala mo kung sino na. Nangahas pang magulo sa party ng Fu Corporation. Dapat po niyo siyang disiplinahin. Ano? May nangahas manggulo sa charity gala ng Fu Corporation. Gustong mamatay? Guardia, dakpin nyo yan. Sinong mangahas? Sino ka naman? Nangahas kang magulo sa Fu Corporation. Charity gala. Sino ako? Sino ka ba? AME. Makinig ka. Ako si Wang Qiao. Ako ang... Ah, si Xiao Qiao pala. Ayoko sa mga tumatawag sa akin ng Xiao Qiao. Sa mundo na to, bukod kay Yang Master Fu, walang ibang may lakas ng loob tumawag sa akin ng ganoon. Pero, hindi ko nga kilala ang itsura ng panganay ng mga Fu. Manager Wang po ay mataas na opisyal ng Fu Corporation. Siya po ang buong nag-ayos ng gabi na to. Magaling ba talaga ang Fu Corporation? Kapag narinig mo ang pangalan ko, mabibigla ka. Anong estado mo? Isa ka lang namang. Sugar daddy ni Lin Xingwan, isang jologs. Manager Wang, tingnan niyo itong jologs na to. Nangahas pang dalhin ang kanyang kuting sa ganitong social na party. Grabe ang kapal ng mukha. Ano? Nangahas kang magkala sa Fu Corporation? Sobra na ba ang yabang mo? Yumabang ako. Anong problema? Hoy, hoy, hoy. Tol, bigyan kita ng pagkakataong yumaman. Ipagkaloob mo siya sakin. Papayag siyang sumama sakin. Anong say mo? Sayo? Tama. Kung ako ang magiging sugar daddy niya, sa kakayahang kontrolin ang lahat, hindi lang kita mapapaunlad sa negosyo, kundi pati ang iyong pamilya sa likod mo ay mapapaunlad ko. Ano sa tingin mo? Ikaw, hindi ka karapat-dapat. Kung hindi ito gagana ng mahinahon, kailangan kong gumamit ng lakas. Xiao Qiao, bilang isang executive ng Fu Group, nagnakaw ka para sa sarili mong interes. Hindi ka ba natatakot matanggal? Matagal na akong empleyado ng Fu Group. Sino ang magtatangkang magtanggal sa akin? Nang babanta ka sa akin? Naniniwala ka ba na sa isang salita ko lang, mapapabangkarote ang pamilya mo?
Paabang ang Fu Group ay hardin mo? Naniniwala ka ba? Nagagawin kitang miserable? Ang yabang mo. May lakas ka bang sabihin ang pangalan mo? Makinig ka na mabuti. Ako si Fu Si Zhao. Ano? Fu Si Zhao? Kayo, ang panganay na anak ng aming Fu Group. Ano? Siya ang panganay na anak ng pamilyang Fu. Ano? Sizu, may confidentiality agreement ako. Hindi ko pwedeng ibunyag ang pagkakakilanlan. Maging discreet ka. Biro lang yun. Tingnan mo ang itsura mo. Akala mo talaga matapang ka? Ikaw. Naglakas loob kang lokohin si Manager Wang. Anong klaseng basura ka? Ang lakas ng loob mong magpanggap. Manager Wang, hindi ko na talaga kaya. Guard, dakpin siya at isama mo siya sa kulungan. Shenny, ayokong lumaki ang problema. Tulungan mo ako, sabihin mo ng magandang salita. Gawin nating maliit na bagay ito. At tapusin na natin dito. Mamakaawa ka sa akin, Lin Xingwan. Para sa lalaking ito, nagmamakaawa ka sa akin ng ganito. Nasaan na ang yabang mo kanina? Ngayon, para sa sugar daddy mo, natatakot ka na. Shenny, paano ko ba sasabihin sa iyo? Para maintindihan mo ang ibig kong sabihin. Naiintindihan ko, sobra. Gusto mo talagang galitin ako. Kung hindi mo ako pahihirapan, sige, hindi rin kita pahihirapan. Ngayon din, samparin mo ang sugar daddy mo. At baka isipin kong tulungan ka. Shenny, makinig ka sa akin. Hanggang dito na lang. Para din ito sa inyong kapakanan. Hindi niya kayo basta-basta mapapahamak. Hindi mapapahamak. Hindi ba't sugar daddy mo lang siya? Habang mas pinoprotektahan mo siya, lalo ko siyang sasampalin. Shenny, tama na yan. Lin Xingwan, ganito ka magtanggol para sa kanya. Kung alam mo lang ang kanyang tunay na katauhan, magpapasalamat ka sa akin. Ako ang umigil sa'yo kanina na manakit. Ano ba? Ang lakas ng loob mong hamakin ang kapatid ko. Sino ang may lakas ng loob na galawin siya? Ha? Hinampas mo ako? Hinampas mo ako? Mula pagkabata, kahit pamilya ko hindi ako sinasaktan. Ikaw, hinampas mo ako? Kuya, ipagtanggol mo ako. Kuya, Lin Xingwan, paano mo nagawa na hampasin si Shenchai? Siya ang aking tunay na kapatid. Kapatid mo siya. Hindi kapatid ko. Manager Wang, tingnan niyo sila. Ang lakas ng loob nilang magkagulo sa gabi ng Fu Group. Wala silang respeto sa Fu Group. Dapat silang parusahan. Guardia, hulihin niyo ang dalawang ito. Hinto. Lin Xingwan, may oras ka pang magsisi. Kung patuloy kang magmamatigas, huwag mo akong sisihin kung talagang magkakaway tayo. Ikaw ang matigas ang ulo. Lin Xingwan, ano ba ang pinagpapanggap mo dito? Kung gagalaw ka lang ng isang daliri kay Shenny, gagantihan kita. Sino man ang gagalaw sa kanya ngayon, hindi ko siya palalampasin. Ay naku, ano ba ang pinagpapanggap mo? Suot mo peking damit. Akala mo kung sino ka na, Shenchi. Sage, gawin niyo na. Gusto kong makita. Paano niya ako papagsisihin? Seg, mga tao, hawakan niyo siya. Ano ba? Hawakan siya. Bitawan niyo ako. Sandali. Parang naalala ko kung saan ko nakita ang badge na ito. Hindi ko lang maalala ngayon. Wang Chao, idilat mo ang mga mata mo. Tingnan mo mabuti kung anong medalya ito. Malalaman mo, hindi mo kami kayang guluhin, ako si MS Lin. Ay naku. Iyon pala ang sinasabing medalya. Ama, hoy, nagpapa-impress pa kayo, ha? Ngayon ko lalantarin ang katotohanan. Akin na yan. Ang badge ko. Hoy! Manager Wang, ako ay isang eksperto sa pakilala ng mamahaling gamit. Tutulungan ko kayong kilalanin kung ano talaga ang badge na ito. Kilalanin mo na. Kilala ko na ito, Manager Wang. Ang bros na ito, di ba, sa bangketa lang yan galing. Hahaha, sa bangketa lang pala galing. Hahaha. Sabi ko nga, kung may kabit ka, gastusan mo naman ng totoo. Bumili ka ng tunay. Tingnan mo yung bros ni Ed Kian Kian. Bigay sa akin ng kuya ko. Ang halaga niyan. Ganito karami. Ay naku, yung bros ni H. Shenchilin. Paano mapapantayan yung akin? Siya, paano mapapantayan ang kuya mo? Tingnan mo siya. Parang cute lang, nagpapanggap dito. Mabuti ang sinabi mo, kite, bagay sa aso. Hanggang sa huli.
Tumahimik ka. Ibalik mo sa akin ang bros ko. Ang bros na ito. Mas mabuti ng 10,000 beses kaysa kay Bai Tiantian. Lin Xingwan, pareho lang naman yan, bros. Yung sira-sira mong bros. Ano naman ang kalamangan yan kaysa kay Kian? Siyempre, dahil ako ang nagbigay kay Xingwan. Lin Xingwan, ano ang ibig mong sabihin? Yung bros ni Kian. Ako ang bumili noon para sa'yo, ikaw ang ayaw. Ayaw mo. Ngayon, may nagbigay sa'yo ng sira-sirang bros. Ginawa mo pang kayamanan. Kuya Shenny, sinabi mong ang bros na ito. Para sana kay Lin Xingwan? Asawa ko si Xingwan noon. Ano naman kung bigyan ko siya ng bros? Ayaw niya. Kaya sa'yo ko ibinigay. Shenny, ang regalo mo sa akin. Ayaw pala ni Lin Xingwan? Ate Kian, huwag kang magalit. Ay, tingnan mo siya. Sobrang mahalaga sa kanya ang bros na ito. Babasagin ko ito. Pa mawala ang galit mo. Ang bros ko. Siguradong ipakakulong kita. Sa'yo lang. Ay naku, ito ay pambansang parangal na medalya. Ay naku, apos na. Siguradong patay ako. Guardia, huliin ninyo ang batang ito. Apos tawagan ang pulis. Huliin ninyo silang dalawa. Tawagan ang pulis. Ikulong sa bilangguan. Ikulong ang iyong mahal. Ang sinasabi ko, hulihin ang mahal mo. Supervisor Wang, bakit bigla kang nagbago? Di mo naman pwedeng paboran siya dahil lang maganda siya. Ang mahal mo, sinira ang bros na ito. Hihintayin niyang makulong at habang buhay. Supervisor Wang, isang sira-sirang bros lang yan. Magbabayad na lang ako, 1,000,000. Kung kulang, 2,000,000. Maraming pera ang pamilya siya namin. Magkano ang kaya ng inyong pamilya? 1 bilyon? O 1 bilyon? Manager Wang, nagbibiro ka ba? Ano ba dyan? Napakamahal. Sasabihin ko sa'yo, hindi pera ang solusyon dito. Hindi lang badge ang nabasag niya, kundi ang dangal ng bansa, ang dignidad ng bansa. Ito ay badge na sumisimbolo sa pinakamataas na karangalan ng bansa. Ito ang pinakamataas na pangal na ibinibigay ng bansa sa individual. Sa likod nito ay ang sipag at sakripisyo ng libu-libong siyentipiko. Ito ang pagkilala at pagpapahalaga ng bansa sa kanila. Ito ay hindi lamang badge, kundi simbolo ng diwa ng bansa. Ngayon, sa tingin nyo ba ay malulutas ito ng pera? Mga tauhan, dalhin nyo siya. Hoy, sandali. Xingwan, pasensya na. Si Shenchito, bata pa, hindi pa alam ang tama. Pakiusap, ipagmakaawa mo ako, patawarin mo na siya ngayon. Ngayon ka lang nagpakumbaba. Saan na yung kayabangan mo kanina? Hindi mo ba sinabing si Xingwan ay babaeng nagpapakain sa pera? At nagbenta ng dignidad? Sasabihin ko sa'yo, ang badge na ito, ako ang nagmakaawa kay Xingwan para tanggapin niya ito. Si Xingwan ay isang tunay na uliran. Hindi nagpapahalaga sa pera, habang ikaw, hindi mo siya nirerespeto. Ngayon, humihingi ka ng awa sa kanya. Nasaan ang dignidad mo? Xingwan, tulungan mo si Shenchi. Kung ayaw mo, pwede akong lumuhod. Wag na. Si Zhou, wag nating palakihin ito. Baka pwede. Dahil sinabi mo, palayain mo na siya ngayon. Kung may susunod, hindi na ito palalampasin. Xingwan, alam kong may pagmamahal ka pa sa akin. Kapag nagpakumbaba ako, naawa ka sa akin. Xingwan, mag-usap tayo, tayo lang. May sasabihin ako sa'yo. Si Zhou, sige, mag-usap tayo. Ano ang gusto mong pag-usapan? Xingwan, bakit mo ako hiniwalayan? Kapag ayaw na, hiwalay na. Nagsisinungaling ka. Hindi ako nagsisinungaling. Kapag gusto, gusto. Hindi tulad mo. Hindi tulad ko. Alam ko na may iba sa puso mo. Akala ko, kung magsisikap ako ng husto, maaakit kita. Ngunit noong bumalik si Bai Qianqian, naunawaan ko na ang pag-ibig ay hindi nakukuha sa pagsisikap. Kahit 3 taon man, 5 taon o 10 taon, walang silbi. Pagod na ako. Ayaw ko nang magpatuloy. Hindi ganoon. Aminado ako noong una. Ginamit kita para makalimot kay Qianqian. Pero sa 3 taon nating pagsasama, napagtanto kong matagal na kitang minahal. Shenny, hindi yon pag-ibig. Nasanay ka lang sa mga ginagawa ko para sa'yo. Nasanay ka sa araw-araw kong good morning at good night. Nasanay ka sa lahat ng pagmamahal na ibinigay ko. Parang hangin lang. Kahit di nakikita, di mo rin kayang mawala. Hindi ganoon.
Talagang hindi ganoon, Singwan. Alam ko na. Dahil kay Kian. Kaya mo ko pinabayaan, di ba? Nagsiselos ka, ibig sabihin, mahalaga pa rin ako sa'yo. Shenny, paano ko pa sasabihin para maintindihan mo? Singwan, kung ganito. Puputulin ko lahat ng relasyon kay Kian. Patunay ba yon ng pagmamahal ko? Ang problema natin, hindi kailanman si Bai Kian. Ang totoo, hindi mo ako minahal. Shenny, wala nang pag-asa sa atin. Huwag na tayong magdusa. Hindi ako naniniwala. Singwan, hindi ako naniniwalang wala kang nararamdaman. Ito ang una at huli mong halik sa akin. Huli na ang pagmamahal, wala nang halaga. Wala na talagang nararamdaman para sa'yo. Singwan, 3 taon. 3 taon tayong magkasama. Kaya mo bang basta-basta kalimutan yon? 3 taon. CJ, tanong ko sa'yo, Shenny, sa 3 taon nating pagsasama, ilan beses tayong nagbakasyon? Sabi mo, ayaw mo sa labas. Pero kasama mo si Bai Kian. Naglibot sa buong bansa. Tanong ko, naaalala mo ba, lahat ng gusto ni Bai Kian. Alam mong mahilig siya sa seafood. Pero alam mo ba, allergic ako sa seafood. Tatanungin kita ulit, kung mahal mo ako, paano mo nagawa sa harap ko? Nahalikan si Bai Kian. Kaya totoo bang pagmamahal ang nararamdaman mo sa akin? Tama na, Singwan. Mali ako, pasensya na. Hindi ko kailangan ang paghingi mo ng tawad. Simula nang dumating si Bai Kian. Ang 3 taon kong paghihintay at pagmamahal, naging katatawanan na lang. Alam ko, sa paningin mo, ako lang ay anino ni Bai Kian. Pero ako, si Lin Singwan, hindi ka halili ng sinuman. Ako lang ang natatanging Lin Singwan. Singwan, Shenny, sa 3 taon kong pagmamahal sa'yo, pabayaan mo na ako, pwede ba? hindi ako naniniwala na sa puso mo pa rin ako, mahal mo ako. Nararamdaman ko. Alam ko na siguro dahil matagal na tayong hindi magkasama. Sabi nga, mag-away mag-asawa, magkasundo rin. Kapag magkasama na tayo, okay na lahat. Shenny, pakiusap, kumalma ka. Singwan, ayokong makipaghiwalay sa'yo. Ayoko. Para sa'yo. Kaya kong isuko lahat ng pride at dignidad ko. Ang kayang ibigay ni Fuxiseo sa'yo. Kaya ko ring ibigay mas mabuti pa sa kanya. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Sasamahan kita kung gusto mo. Hindi na ako magtatrabaho, basta huwag lang tayo maghiwalay. Singwan, pakiusap. Huwag tayong maghiwalay, pakiusap. Shenny, paano kung sabihin ko sa'yo ang pagsasama natin? Dahil lang sa kontrata ng utang na loob. Singwan, ano ba ang sinasabi mo? Anong kontrata ng utang na loob? Napakasama naman ang dahilan mo, alam mo ba? Impossible. Noong nag-abroad at nagpakasal si Bai Kian dati, laging lasing ka. Natatakot si Tio na baka magpakamatay ka. Kaya pinatulong niya ako para tulungan kang bumangon. Ang pag-aalaga mo sa akin nitong 3 taon dahil ba sa kontrata? Mula nang pirmahan ang kontratang ito, utang na loob lang ang meron sa atin. Lagi ko ring ipinapaalala sa sarili ko. Kaya pagkapirma ng kontrata, agad akong naghanda ng kasulatan ng diborsyo. Hindi ka ba talaga nagtangkang mahalin ako? Hindi kailanman. Kahit noon, ngayon, o sa hinaharap, hindi kita mamahalin at hindi ko magagawa. Utang na loob lang ang meron sa atin. Hindi ako naniniwala. Paano ang mga regalo mo? Hindi ba yung pagmamahal mo sa akin? Ang mga regalong iyon, na isauli ko na sa junk shop. Nang mag-propose ka, sumugod ka sa swimming pool. Pwede rin ba yun? Shenny, pakiusap. Basahin mong mabuti ang nilalaman ng kasunduan. Shenny, makinig ka. Kahit noon, ngayon, o sa hinaharap, hindi kita mamahalin at hindi ko magagawa. Utang na loob lang, walang pag-ibig. Zizhao,
Xingwan, okay ka lang? Bakit ang tagal mo? Tapos na ang lahat, okay lang ako. Ginoong Fu, dumating ang mga pulis. Sinasabi kailangan dalhin si Ginang Lin para imbestigahan. 2 taon na lang ang superconductor project. Ito na ang pagkakataon. Sabihin mong nakakulong ka na. Para hindi ka naguluhin ni Shenyi. CJ, Alis na tayo. Hoy, Boss Shen, aminado na at sumuko na si Lin Xingwan. Balita ko, 10 taon sa bilangguan ang minimum. hindi magtanong ka agad. Kung ako ang reklamo ang mabawi, hindi kailangan makulong si Xingwan. Huwag kang magbawi ng reklamo. Tatay, ayokong makulong si Xingwan, ililigtas ko siya. Kung ililigtas mo siya, ang kapatid mo ang makukulong. Ano ang sinasabi mo? Noon, ang 20 milyon, ako ang nagbigay kay Xingwan. Bilang kabayaran sa kanya. Ngayon ay sina Shenchi at Qian Qian. Ilagay mo sa kanya ang kasalanan. Kung mag-withdraw ka ng kaso. Gusto mo bang makita ang kapatid mong lalaki sa kulungan? Kasalanan ko lahat ito. Kung hindi ko noon pinilit, ibigay ang 20 milyong ito kay Xingwan. Hindi sana ito umabot sa ganitong kalagayan. Mga kasama, matagumpay na ang proyekto ng room temperature superconductor. Xingwan, ikaw ang dangal ng ating bansa. Liwanag ng lahi. Burukin, ang tagumpay ng proyekto ng superconductor ay hindi magagawa. Kung wala ang pagsisikap at pagpupuyat ng bawat mananaliksik. Kaya sa tingin ko, ang karangalang ito ay para sa lahat. Masyado kang mapakumbaba, Xingwan. Ikaw ang nanguna sa iyong team. Tinalo ang lahat ng hadlang. At lumikha ng himalang ito. Tama, Academician Lin kung wala ka, wala sana. Ang proyekto ng room temperature superconductor ngayon. Di ba, lahat? Hindi. Mula ngayon, tawagin natin siyang Academician Lin. Binabati kita bilang pinakabatang academician. Mula nang itatag ang Cloud City Research Institute. Salamat, Burukin. Binabati kita, Academician Lin ang proyektong ito. Ay gagawin ng Fu Group. Bukas sa Longqing Grand Hotel. Magkakaroon ng signing ceremony. Dapat kang pumunta, Academician Lin. Parang hindi tama. Burukin, kayo na lang po ang pumunta. Ako, AMM, ikaw talaga. Tatawagan ko na para maghanda ng Haute Couture Gown. Sa signing ceremony bukas, si Bai Qian ang kakatawan sa Fu Group para pumirma kasama si Academician Lin. salamat sa pagtuturo ninyo. Dahil ito sa sarili mong pagsisikap, Bai Qian, Shenyi, Shenchi, ipapakita ko sa inyo. Talagang maganda at matalino si Boss Bai. Kakatawan siya sa Fu Group para pumirma kasama si Academician Lin, hahaha. Sa reception na ito, bukod kay Academician Lin, si Boss Bai ang tanging bida. Hindi naman, si Academician Lin lang ang gustong magbigay ng pagkakataon sa akin. Naku, pagdating kay Academician Lin, ang bata pa. Naging head na ng room temperature superconductor project. Gusto ko talaga siyang makita. Napakahigpit ng seguridad ng proyektong ito. Hindi natin alam kung ano ang itsura ni Academician Lin. Nga. Bakit siya nandito? Hindi ba't nasa kulungan siya? Hindi ba si Lin Xingwan yan? Akalabas lang sa kulungan, hinanap na agad ang kuya ko. Lumayo ka sa akin, wala akong interes na kausapin ka. Ay, ang yabang mo pa ah. Naniniwala ka ba? Isusumbong kita ulit sa bilangguan. Nakikita mo ba? Ang pulseras na ito ay napakamahal. Ninakaw mo ang pulseras ko. Bai Qian, huwag kang magpakalabis. Sinasabi kong ninakaw mo, ikaw ang nagnakaw. Natatakot ka na? Kung natatakot ka, lumuhod ka sa harap ko. Kung hindi ka luluhod, ibabalik kita sa bilangguan. Limitado lang ang pasensya ko. Bibigyan kita ng 3 segundo para mag-isip. Ang swerte-swerte talaga ni Lin Xingwan. Kakakalabas lang sa bilangguan, na-frame na agad siya. Nga, hindi man lang niya tiningnan ang sarili niyang estado. Gusto pa niyang makipagkompetensya kay Boss Bai. Sa panahon ngayon, hindi mahalaga ang katotohanan. Ang mahalaga ay kapangyarihan at katayuan. 3, 2, 1. Tapos na ang oras. Mga guard, nasaan ang mga guard? Sino ang may lakas ng loob? Ilatan ninyo ang mga mata ninyo at tingnan mabuti. Ito ba ay special na IE ng Research Institute? Baka siya ay isang kalahok sa room temperature superconductor project. Ang superconductor chip na kanilang na-develop ay pandigdigang. Nangunguna, ang mga researcher sa institute ay lahat ay kalahok. Sila ay mga bayani. Huwag mong isipin na dahil naging executive ka na, pwede ka na maging ganyan kayabang. Kung gusto mo akong guluhin, pag-isipan mo muna ang sarili mong estado. Hala, ang galing-galing mo naman pala. Akala mo ba tanga ako? 2 taon kang nasa bilangguan. Paano ka makakasali sa room temperature superconductor project? Sa tingin ko, nagpapanggap ka lang bilang national academician. Manatili ka na lang sa bilangguan habang buhay. Huliin siya. Kuya, bakit ka nandito? Lin Xingwan. Nagpapanggap siya bilang researcher ng institute. Sinasaway siya ni Ate Qian. Hindi kayo. Kita ko nga. Kayong dalawa. Ang unang nandaig kay Xingwan.
Kuya, ako ang kapatid mo. Bakit kinakampihan mo si Lin Xingwan? Kakakalabas lang ni Lin Xingwan sa bilangguan. At kayong dalawa, gustong ibalik siya doon. Hindi ba sumasakit ang konsensya niyo? Shenyi, huwag kang magalit. Pumasok siya sa bilangguan. Dahil nagkamali siya. Wala kaming kinalaman doon. Kung bakit siya pumasok sa bilangguan, sa puso ninyong dalawa, dapat mas alam niyo kaysa kanino man. Mag-apologize kayo sa kanya agad. Hindi ko kailangan ang apology nila. Hindi mo rin kailangan sisihin ang sarili mo. Dahil itong 2 taon, hindi talaga ako pumasok sa bilangguan. Hindi ko pumasok sa bilangguan. Kung pumasok ka ba o hindi, tingnan mo lang ang iisasahid. At malalaman mo na. Academician Lin, ikaw palang project leader ng room temperature superconductor. Ang nanguna sa pag-angat ng chip industry ng bansa. Alam na raw, kumpara sa ibang maunlad na bansa, si Academician Lin. Kuya, ano ang sinabi mo? Paano nangyari yan? Walang imposible. Pinapalabas ko lang na. Ako ay nagsisisumusunod sa batas dahil lang sa 2 taon kong pagkakakilanlan. Ay hindi ko maibunyag. Ayoko lang ng dagdag gulo. Totoo ba ang sinasabi mo? Siguradong totoo. Manang, ang galing-galing mo talaga. Ang galing Xingwan. Sa ganito, pag nagbalikan tayo, wala nang tatawag sa iyo ng dukha. Kayo dalawa, mag-sorry kayo kay Xingwan. Si Xingwan ay mabait ang puso. Hindi yan magtatampo. Manang, pasensya na, ako ang nagkamali. Si Shenchi at Shenny, dahil sa puso nila, ay hindi pa rin siya nakakalimutan, kaya nabulag sila. Bakit ka rin nagpapaniwala? Maliwanag na pek ito. Sinong nagsabing pek ito? Ikaw ang sugar daddy ni Xingwan. Anong ginagawa mo rito? Hindi ko kailanman inalagaan si Lin Xingwan. Huwag kang magsinungaling. Kahit sino ka man si Lin Xingwan, ay hindi kailanman nangailangan ng tulong mo. Ngayon, kahit ang hari pa ang dumating, wawasakin ko si Lin Xingwan. Nagpanggap siya bilang pambansang akademiko, hindi niya iginagalang ang Fu Corporation. Ama, nagmamalaki pa siya rito. Kung na-offend ninyo ang idol ko, wala sa inyo ang makakasagot nito. Na-offend mo na ang idol mo. Nasaan na ang idol ko? Ito na ang academician Lin mo. Niloloko mo ako? Mananapak ako sa'yo. Ikaw? Daring mo? Siya ang panganay na anak ng Fu Corporation. Si Fu Zhejiao. Ay, malaking pagkakamali lang to. Pagkakamali. Pagkakamali lang lahat. Dahil sa kanya lahat, kung hindi niya ako inudyukan, hindi ko sasaktan si Lin Xingwan. At Kian. Paano mo masasabing ako ang nangudyok? Huwag mo akong tawaging Ed Kian. Nakakadiri ka, kung hindi mo siniraan siya sa harap ko. Matagal na kaming naging magkaibigan. AME. Bay Kian, sino ka ba? Kasalanan ko ba to? Bayan yan, anong ginagawa mo? Bakit lahat ng problema ay tinutulong mo sa kapatid ko? Hoy, Fudagino. Ay, umalis ka diyan. Hoy, Fudagino. Talagang alam kong mali na ako. Ganito na lang, ikaw ay mabait at mapabigay. Huwag mo na akong paginitan, okay? Huli na ang lahat. Tinatanggap ko ang anumang parusa, basta ikaw. Huwag mo lang akong palisin sa Fushi Group. Talagang alam kong mali na ako. Hindi mo alam na mali ka, alam mong tapos ka na. Mga tao, itapon ang kahiyahiyang ito. Mga guwardiya. Itapon siya. Shenyi, magmakaawa ka na. Ikaw na lang ang makakatulong sa akin. Magkasama tayo mula pagkabata. Magmakaawa ka na. Bayan, dapat mayroon kang konting dignidad. Kapag nagkamali, dapat harapin ang kahihinatnan. Ayoko. Shenyi, iligtas mo ako. Shenyi. Dalhin siya. Yon, Kian ete, manugang. Kasalanan ko lahat, patawarin mo ako. Manugang. Kung gusto mo pa akong maging manugang mo, pwede naman. Alam kong mahal mo pa rin ang kapatid ko, di ba? Pero dati, pinagbintangan mo ako. Naninakaw ko ang 20 milyon mo. Dapat na nating tapusin ito. Kung handa kang mag-surrender sa presinto, pwede pa akong maging manugang mo. Maging mahirap na babae sa Shen family. Ano sa tingin mo? Manugang, nagbibiro ka lang siguro sa akin. Mukha ba akong nagbibiro? Pero alam kong hindi mo kaya. Ako naman, hindi ko pinipilit ang ayaw. Ako, hindi na babalik sa Shen family. Kuya, iligtas mo ako, bata pa ako, ayokong makulong. Shenchi, ang pagiging ganyan mo ngayon, kasalanan namin ni tatay na pinabayaan ka. Kaya naging swell at walang utang na loob ka. Kaya, plano kitang ipakulong. Para mag-isip-isip. Kuya, kapatid mo ako, paano mo ako? Ipapakulong? Para rin ito sa ikabubuti mo. Paglabas mo, maging mabuting tao ka. Mahal kita palagi, kuya. Ang galing ng pagtataksil sa sariling pamilya. Guard, dalhin mo siya, dalhin. Pakiusap, palayain mo ako, Xingwan, nakulong ko na si Shenchi. Dapat natuparin mo na ang pangako mo. Magbalik tayo sa dati. Pasensya na. Niling lang kita.
Singwan, nilinlang mo ako. Paano mo nagawa yon? Shenyi, ilang beses mo na akong nilinlang. Isang beses lang kita nilinlang, hindi naman sobra yun. Akala mo ba ang talino-talino mo? Sa tuwing nililinlang mo ako, para akong tanga. Na naniniwala sa'yo. Pero sa tingin mo ba talagang naniniwala ako? Ayoko lang sabihin. Alam ko, sa puso mo wala kang respeto sa akin. Sa isip mo, babae lang ako. Naghahangad ng kayamanan at kapangyarihan. Kaya nitong 3 taon, araw-araw sa bahay, sumusunod lang ako kahit nililinlang mo ako. Kahit harapan mo akong niloloko at may ibang babae. Kailangan kong magbulag-bulagan. Sa tuwing nililinlang mo ako, sobrang sakit sa puso. Ngayon, ikaw naman siguro. Hindi ko lang alam kung masasaktan din ang puso mo gaya ko. Tapos na ang lahat. Umalis ka na. Ayokong makita ka ulit. Singwan, pakiusap. Huwag mo akong iwan, pakiusap. Huwag kang maging ganito kasakit. Pakiusap. Hindi pa ba malinaw ang sinabi ko? Ayokong makita ka. Tumayo ka na. Hindi ako tatayo. Hindi ako tatayo hanggat hindi ka pumapayag. Marami tayong magagandang alaala. Nakalimutan mo na ba ang lahat? Ang mga alaalang nagdudulot sa akin ng sakit araw-gabi. Shenny, magising ka. Ang pagmamahal, hindi lang isang tao ang dapat humingi. Kailangan ng 2 tao na magsikap. Naiintindihan mo ba? Pero mahal kita. Singwan, mahal kita. Ako ang taong pinakamahal ka sa buong mundo. Tama na. Walang uwi ang daan sa mundong ito. Malinaw na ang sinabi ko. Wala na tayong pag-asa. Tapos na. Umalis ka. Singwan. Huling tanong ko na ito, huli na. Nitong 3 taon, nakaramdaman ka ba ng kaunting pagmamahal para sa akin? Minahal kita. Ngunit ngayon, ayaw ko na lang sa iyo. Umalis ka na, baka mapalampas natin ang pinakamagandang oras para sa pagpirma ng kontrata. Singwan, maraming salamat sa iyo. Biyaya mo, pumayag na ang tatay ko na ibigay sa akin ang kumpanya para pamahalaan. Ikaw talaga ang pinakamabuting asawa ko at guro sa buhay ko. Singwan, mahal kita. Huwag kang sumigaw, maraming tao dito. Ano bang ikakatakot? Ako ang bigating anak ng pamilya Fu. Masasabi ko kahit anong gusto kong sabihin. Sanay na sila diyan.